Since medyo pumunta natin yung katawan natin, ano yung parang ginagawa mo para maalagaan yung katawan? Ngayon po, diet talaga, no rice, tapos more on gulay. Since medyo hindi pa po ako nag-tone down, aminado naman po ako sa sarili ko na malaman ako kasi nito lang ako pumasok sa Viva. So, yung manager ko, inanong po niya ako na magpalay po. So, para may handa ko po yung sarili ko sa anumang projects na darating. So, kakalay po ka lang na mga 1 month po siguro. So, kaya after nun, workout. Eh, nung pandemic po kasi talaga medyo nag-gain ako ng weight dahil puro wholesome lang naman yung mga projects ko. So, challenging po sa akin to yung pagda-diet talaga. Pero for you, ano yung favorite part mo ng butter? Ito pong dito, sa may butt. Kasi po, ito po yung binorkout ko talaga ng more than 3 months. Bukod po sa may boobs na. So sabi ko sa sarili ko, parang hindi proportion. So kailangan ko siyang i-workout para at least maganda po yung rehistro niya kahit naka-side ka or nakatilikod ka, even na nakapads ka or nakadress. Nabanggit mo ngayon na parang wala kang limit, no, sa pag-artist. If ever na may gusto kami pitch na project, ano yung gusto mong project? Hindi naman po ako mapili sa project. Kahit ano pong ibigay nila sa akin ngayon, tatanggapin ko po. So, para po kasi sa akin, pag kahit anong project na ibinigay, mas nahahasa po yung pag-acting ko. Thank you. Next natin, ang Lionheart TV. Si Mr. Macberger Pagsawa. Hi, good afternoon. Pero growing up ba, gusto ko lang malaman, curious ako kung pinangarap mo na maging isang artista. And sino ba yung mga inspiration mo growing up? And have you tried other parang route na aside from Viva Max before para maging isang artista? Dati po, hindi ko talaga gusto maging artista. Dahil sa tinahak ng buhay ko, magulo po kasi. Medyo nagulo yung buhay ko 4 years ago. So, gusto ko pong maging private na tao na lang. Kasi natikman ko na po maging model, magka-billboards, magka-commercial. So, sabi ko sa sarili ko, enough na siguro to para sa akin. Pero wala po akong magagawa eh. Dinadala po ako pilit dito sa pag-artista. Kaya nga po siguro na kailangan ko po siya i-try. Baka ito po talaga yung para sa akin. And now na, syempre, as artist ka na ng Viva Max, ano yung parang pinaka nagugustuhan mo doon sa ginagawa mo ngayon? And ano ba yung nililook forward mo in the near future? Nagugustuhan ko sa ginagawa ko ay nakakasalamuha po ako ng ibang tao, nakakaharap ng mga ibang directors, nalalabas ko po kung ano po yung tinatago ko sa sarili ko, kung ano po yung galing ko, or kung ano po yung talent ko. So, look forward ko po, yun nga po, na bukod sa Viva Max, makatawid po ng ibang network para mas mailabas pa po kung anong kailangan ilabas sa akin. Bukod po sa pagsisexy, yun po, gusto ko po may pakita kung ano pong talentong meron ako. Yun nga po yung ginugusto ko na minsan maging kontrabida or may iyakan na scene, ganun po. Nakailang ka na? Ilang Viva Max project ka na? 3 na po. Ano so far yung parang pinaka-challenge sa'yo? Ano yung parang pinaka-common doon sa lahat ng projects mo na yun? Yung nahirapan ka and kailangan mo, and so far yung feedback, mas kailangan mo pa pagtutunan? Ayun po, pinaka-challenging sa akin kasi medyo, wala akong restriction pero medyo nahihiya po ako sa part na yun. Yung threesome nga po, syempre, po ako straight na girl. So, parang ang hirap na makipaghalikan ka sa katulad mong babae. So, yun po yung pinaka-challenging sa akin na hindi ko po alam paano siya gagawin.
Pero kailangan ko po siyang gawin ng maayos para walang masabi sa akin yung mga directors and yung mga nakakapanood po. Thank you and looking forward sa mga namin mo pa projects. Thank you. Next natin si Sandy from Radio Republica. Sorry. Marami po kasi akong branding. Isa lang po yung question ko for the branding of La Cuachera Lovers. As a Viva Max artist, what is your favorite Viva Max movie and why? Pinaka-favorite ko na Viva Max movie is yung X. Kasi yung character ko doon, yung napaka-solemn nung part nung kami dalawa ni Felix Rocco. Nakikita mo talaga yung art, may kwento yung paghuhubad, may kwento yung bawat galaw, hindi ka lang basta naghubad, may kwento yung movie. Kaya yun yung pinaka-favorite ko as of now, bukod sa yun yung first movie ko. Thank you so much and congratulations. Kasi malinaw yung branding eh. Tingnan mo naman siya. Ano lang yung branding kasi rin eh. Kabitin ah. Ang tunay na lang. Hello po. Follow-up question ko lang since na-mention yung favorite movies mo. Sino ba yung mga dream artist mo sa Viva na gusto mo makatrabaho? Si Angelica Cam and Rob. And then, in sa business mo naman, like, ever since ba, like, ito yung parang pangarap ko na may tayo na business or may other business ka na mas ano pa, parang gusto mong mangyari? Ito talaga ang pangarap ko. Way back 2016, nasulat din ako sa isang apps na mga card. Then tinanong ako doon kung ano yung gusto ko pagdating ng araw. Parang 5 years from now, sabi, kung ano yung nakikita ang business mo. So sabi ko, resto talaga. Kasi ito talaga yung gusto ko bilang Kapampangan, mahilig sa food. Hindi nawawala sa sistema ng Pilipinas ang pagkain talaga. So resto talaga yung pinakagusto kong maging business. Bukod sa aesthetic clinic. Yun lang po. Thank you. Okay, next naman natin si Manuel. Hi. Ayun. Tanong ko lang, bukod sa acting and modeling, ano ba yung iba pang talents mo na pwede mo pang i-offer na pwede mo pakita sa pelikula sa iba pang mga projects? Nag-guesting din po ako. Pag sa guesting, sumasayaw, ayun po. Bukod sa, nagko-commercial, print ads, mga catalog, then sa pag-Viva Max, so, gusto ko ipakita yung kung ano pa yung kaya kong i-acting. Ngayon, bigyan po ako ng pagkakataon na mabigyan na pang ibang projects, mas mapapakita ko po kung ano yung talentong meron ako. Minsan ba na-propose mo rin ba na itong business mo, pwede rin gawing shooting venue ng mga pelikula mo? Yes po. Actually, naano ko na po siya kay Direct Roman Perez, nag-visit na po sila dito. Sabi ko po anytime, yung gustong mag-location dito, pwede naman po. Di naman po ako madamot na tao. Gusto ko rin po na ano rin po itong business ko. Sige, next week. Daling kausap. For the business din. So, aside from yung food, yung bar, meron ka pa bang gustong gawin dito na idadagdag or balak na rin ba mag-expand into another branch para sa business? Plan po namin mag-expand sa ibang branch. Ito po kasi as is na to, ito po yun eh. Since pag in-expand ko pa po to, I mean, yung mga tao po kasi dito is pang-masa lang talaga. So parang hindi na siya practical pag nag-expand pa po kami. Since yung pwesto po kasi hindi naman siya sa amin, nire-rent siya. Okay lang po siya expand kung siguro sarili ko na po itong pwesto. Kasi po after a year, what if yung owner ayaw na po niya pumayag na i-rent nyo kami. So mas malaki po mawawala sa amin. So ito na lang po muna. Mag-expand po kami siguro yung alam namin hindi kami talo pagdating na ano. Last question ko na lang. So, in terms of social media,
may time ka pa ba or talagang hands-on ka sa lahat ng social media posts mo in promoting the business and also yung mga projects mo with Viva Max? Sa mga pinopromote ko po sa social media, may tao po kasi talaga ako na po-promote. Aminado naman po ako sa sarili ko na hindi ko kayang i-handle. Like sa page ko, may everyday. Then dito sa resto, ayun nga po, si Jetro, siya po yung nag-handle dito. Then, siya po yung CEO ko dito. Pag wala ako, sila ng kapatid ko, sila yung nagmamanage dito. So, pag may time ako, nandito po ako lagi. Nag-check kung anong po kailangan i-check. Hello po, good afternoon. Ang question lang, ano yung masasabi mong pinaka-biggest investment mo so far? Ito na bang resto or meron ka pang plan na mga investments in the future? Ngayon po yung investment, ito nga po, resto bukod sa sasakyan, resto, then inaano ko po someday, sana po magbunga tong lahat ng pagod ko is makapag-invest po ako ng mga lupa. Yun po, lupa pagpapatayuan ng mga apartment. Ano pa yung mga parang plano mo for your family at para sa sarili mo, yung mga pangarap mo na matupad mo, lalo na nandito ka sa showbiz? Simple lang naman po yung pangarap ko sa buhay at sa pamilya ko. Okay na po ako yung mabigay ko po yung pangangailangan nila na hindi kami kinakapos, mabigyan po sila ng bahay, maayos na sasakyan. Yun lang naman po yung pangarap ko sa pamilya ko. At sa akin naman po, yun lang din naman po, hindi naman po ako nangangarap ng sobrang taas. Mahirap po kasi pag nangarap ka ng sobrang taas, baka pag nabalyan ka ng pakpak, bigla kang bumagsak, hindi ka na makalipad ulit. Kaya yung pangarap ko is nasa middle lang, tama na yung sama-sama yung pamilya mo, makakain ka 3 araw, may savings ka, may sasakyan ka, may bahay ka, then may business ka. Yun lang naman po yung gusto ko sa buhay, simple lang. And sa resto naman, ano yung so far pinaka-bestseller ninyo na food? Yung unli wings po, tsaka yung mga nasa kawali na 99 pesos. Siyempre pang masa po yung mga tao, may pang budget lang din po sila. Yung opening hours is from what time to what time? 3 to 3 a.m. po. And open din tayo for deliveries? Yes po, open naman po sa lahat. Deliverers, mag-message lang po sila sa page namin na Monster Crave.